Hello! Share ko po sa inyo ngayon yung tungkol sa panaginip ko kanina lang. Kaya gusto ko siyang i-interpret na kasama kayo kasi maaaring nananaginip din kayo tapos hindi nyo minsan alam kung ano yung meaning. Ang panaginip ko kanina tungkol sa nagsiswimming daw ako. Pero nung una sa panaginip, isang malaking swimming pool na napakaraming tao. Mas mataba siya sa Olympic size na swimming pool. Tapos malalim. Tapos hindi siya yung usual na indoor na swimming pool kung saan yung nasa loob ka ng isang facility. Pero yung swimming pool sa panaginip ko na malaki, na mahaba, para siyang outdoor. Pero kalahati lang nung swimming pool yung nasa outdoor. Yung kalahati niya parang nasa isang facility. Kasi 'di ba ganun naman ang panaginip, hindi siya masyadong realistic. So, iti-take lang natin siya as ganun. Tas nung nagsiswimming daw ako, kasama yung maraming tao, wala, nag-enjoy lang ako kasi marunong naman daw akong mag-swim. Tapos, pero puro forward. Puro forward lang yung ginagawa kong swimming. Parang, kumbaga, paharap lang lahat. Ganun. Tapos, hanggang naghapon daw, at nagsiuwian daw yung mga tao. Pero bago daw umuwi yung mga tao lahat, narinig ko daw yung isang lalaki na nagsabi nagkikwentuhan sila nung kasama niya. Tapos sabi niya, swimming nga siya ng swimming pero wala naman siyang ibang ginawa kundi ano ba tawag dun sa stroke na yung pag ganon? Basta yung paharap lang. Tapos hindi naman siya marunong mag-backstroke. Yun yung comment doon nung lalaki na narinig ko. Na alam kong para sa akin yung message na yun. Pero hindi ko alam kung sinasadya niya or hindi. Pero parang na-challenge daw ako dun sa sinabi niya. Kaya nung nagsimula daw na nagsilabasan na lahat, ako nagstay daw ako. Tapos, ang ginawa ko daw kasi alam kong sasarahan din daw ako nung sa swimming pool na yun kung wala akong gagawin. Naglinis na lang daw ako para may reason daw ako na magstay behind. Tapos, noong wala na completely lahat ng tao, bumaba daw ako ulit sa swimming pool. Pero this time, noon, ang hindi ko pala nasabi, pareho-pareho kami lahat ng mga tao na merong parang life jacket. Pero sa panaginip na yun, hindi siya completely life jacket na naka-float ka lang eh. Yun yung life jacket na sa panaginip. Nakaka-explore ka pa rin. Pero hindi ka malulunod. Yun. Kaya pati mga bata, kahit na anong klase ng stage ka na marunong ka bang lumangoy o hindi, lahat nakakalangay kasi meron siyang parang protective na vest na hindi ka completely malulunod. Pero, pwede kang umilalim, yung parang ganon, dun sa panaginip. Noong bumaba daw ako, nakasuot pa rin ba daw ako ng ganon. Pero, nag-decide daw ako na gawin yung backstroke. Kasi, sabi ko, oo nga, no? Mula noon, parang puro pa-forward lang yung ginagawa ko. Bakit? Hindi ako mag-forward na patalikod. So, dahil backstroke nga, nagpo-forward ka pa rin in a way, pero patalikod naman yung gagawin ko, sabi ko. Tapos, tapos daw ako ng papunta pa rito doon sa end ng pool. Hanggang meron isang babae na nakaupo daw, parang bleachers yung itsura. Medyo formal yung suot niya, na pink na suit, ganun. Tapos sabi niya,
why don't you let go and explore, sabi niya sa akin. Tapos, pero hindi niya ako pinakikialaman, yung parang nag-comment lang siya. Tapos nakinig daw ako, tapos tinanggal ko yung parang life vest na yun. Hanggang, yun nga, umiilalim na ako ng tubig. Pero, nung moment daw na yun, alam ko naman deep inside na marunong daw akong lumangoy. Hindi naman talaga ako completely walang alam. Kaya, hindi naman ako ganun katakot. Kaso malalim lang talaga yung pool na yun. Parang merong feather. Malalim lang yung pool na yun. Kaya, hindi usually ginagawa yun. Tapos medyo madilim yung ilalim. Pero hindi siya madumi. Hindi ko ma-explain kasi sa panaginip, masyadong madaming imagination. Tapos, yun na, nung nag-start na daw ako na gawin yung backstroke ulit, tapos hindi lang backstroke to ginagawa ko, pati, tawag na, basta yun, yung nag-forward, na paharap. Tapos, ginagawa ko na daw lahat, hanggang nag-enjoy na daw ako. Tapos, dumating daw sa last na leg ng ginagawa kong swimming, nung umilalim daw ako sa tubig na yon. Tapos, imbis na, ang makita ko doon na yung mga tiles, supposedly ganun, or rocks, supposedly yung nakikita ko, pero ang ganda daw na garden, mga bulaklak na iba-ibang kulay, pero naka-arrange daw siya. Tapos, basta nag-enjoy na daw ako doon sa ilalim ng tubig na lumalangoy. Tapos, umaakit ako for air, tapos bababa na naman ako. Hanggang pagod na ako. Kasi alam kong kanina pa daw ako nagsiswim, kaya panahon na para umalis ako. Hanggang nung nakita ko yung isang singsing, either singsing yon or susi. Kasi kumikinang siya na parang gold doon sa ilalim. Tapos kinuha ko daw, tapos umahon ako. Tapos hinanap ko daw yung matandang babae, may edad na babae na naka-pink. Kaso wala na siya. Kumbaga, lumabas na siya. Pero pakiramdam ko nung time na yun, hindi siya umalis hanggang nung halos matapos ako, knowing na aalis na rin ako. Para siyang guide, parang spirit guide yung dating na hindi niya ako pinakikialaman sa mga desisyon ko, sa mga ginagawa ko sa buhay ko, pero nandun lang siya na nakaabang just in case na kailangan ko ng tulong, just in case na kailangan ko na yung marami akong hindi nakikita na nakikita niya na nakaupo lang doon, na parang nag-guide siya from afar, pero hanggang suggestion lang siya. Yan, so nung paglabas ko daw, mahaba pa yan pero hindi ko na masyadong ikukwento yan. Ganun kasi ako managinip, very detailed hanggang doon sa kausap ko yung ibang mga tao, naaalala ko pa rin. Pero pag hindi ko pa kasi gagawin yung video na ngayon, makakalimutan ko mamaya. Kaya ikukwento ko na siya habang sariwang-sariwa pa sa isip ko. As I interpret yung panaginip na yon, alam ko na in terms of water, ang water kasi madalas emotions yun. Mga emosyon o mismong sitwasyon at pangyayari sa buhay na kung saan, di ba ang buhay natin para kang nasa tubig kasi nakakagalaw ka lang. Parang ganun din yung sa panaginip. Na parang yung buong buhay ko, sinummarize doon, hindi pala buong buhay. Mamaya ko na ikukwento yun. Part ng buhay ko. Kasi madalas, kung nagkakaroon ako ng dreams, marami akong water na napapanaginipan. Pero bawat stage ng buhay ko kasi, nagkakaroon ako ng panaginip na iba-iba na klase ng water. So, may stage ng buhay ko na nag-swim na ako sa isang lake,
na wala akong kasama, tas lahat ng kamag-anak ko, lahat ng kakilala ko nasa malayo sila lahat, nakabangka sila lahat, pero ako hindi. Yun yung ibang panaginip ko. Meron pa yung isang panaginip ako na sa dilim ako naglalangoy. Kaya mga ganon. So, naintindihan ko na parang sa lahat kong tatandaan ko lahat yung mga naging panaginip ko tungkol sa tubig. Parang stages ng buhay ko. So, ibig sabihin, yung panaginip, meron siyang pinapakita sa stage na to ng buhay mo. Hindi pwedeng yung panaginip mo ngayon ay dahil yung gustong ituro sa inyo ay sa past or sa future, kundi laging yung aspect ng now ang titignan mo kung nag-interpret ka ng dreams, kasi maaaring simbolo lang yung panaginip sa totoong nangyayari sa'yo. Yung siguro sa akin, yung pinapakita sa akin, yung tungkol sa painting. Kasi for how many days na stuck ako sa Misty Dragon painting na ginagawa ko, na ginawan ko pa ng video yon. Pero somehow, hindi ko maramdaman na yun na yung painting. Kasi ako yung tipong pag nag-paint, hindi ako marunong gumawa ng yung kokopyahin ko lang yung picture talaga. Kahit gusto kong i-attempt yun, kaya ko man or hindi. Pero laging nag-end up na parang lumalabas yung, gusto ko ilabas yung creative aspect from me na hindi ko lang ginagaya yung isang picture. Kaya ilang araw ko nang ginagawa yun hanggang binura ko na yung buong mountain, hanggang naglagay ako ng isa pang puno, ayun ganun. Tapos hanggang sabi ko, ano nang gagawin ko? Hindi ko alam, I'm stuck, ganun. Tapos nung pagising ko, naalala ko yung panaginip ko, doon ko na-realize na, oo nga, parang dati kasi, parang kino-conform, nagsasimula na akong mag-conform sa isip ng marami na dapat ganito ang mag-paint, dapat ganito ang gawin mo. Yung parang, nagsimula kasi ako na walang ganun. Pero nung nagsisimula ako mag-research tungkol sa mga painting, paano gawin, doon nagsisink in sa akin na, kailangan pala ganito, ganito, ganito. Pero doon ko na, sa panaginip ko na para akong deliberate dahil, oo nga, bakit ko ginagawa yung ginagawa ng madami kung hindi naman talaga yun yung ako. Kaya kailangan kong tanggalin yung safety na vest ko sa sarili ko para masimulan kong ma-explore yung sarili kong creativity without the confines ng sinasabi ng art world na mas matatanggap yung painting mo pag ganito ang paraan mo ng paggawa. So, yan lang muna. Hopefully, nakatulong ako sa paano nyo subukang interpret yung dreams. Tapos, ako dati, nag-journal ako ng mga panaginip ko sa sobrang detailed na habang tumatagal. Parang pakiramdam ko, hindi ko na kailangan i-journal kasi isasariwa ko lang lahat ng nangyari sa panaginip na yan. Paggising ko, mas stick na sa akin yung panaginip na yan. Kahit makalimutan ko pa after how many years, pero katulad ngayon na nanaginip na naman ako ng tungkol sa paglalangoy, ganun, parang magfa-flashback lahat nung ibang kailangan kong maalala na panaginip ko dati para maintindihan ko kung ano yung sinasabi ng panaginip ko ngayon. Kaya yun, kaya na-summarize ko na bawat tubig pala na panaginip ay yung mga nangyayaring sa stage na yon ng buhay ko. Yun lang.